Kristo ay hindi sumunod sa kautusan ng Sabat ay mali. Dahil kung si Kristo ay hindi nangili ng Sabat, lalabas dyan, hindi, mga mali yung talata. Hindi siya lalaki na kalugod-lugod sa mga tao at sa Diyos. Find the truth. Magandang araw, mga kababayan, mga kapatid. Ngayon ay alamin naman natin ang tungkol sa araw ng Sabat. Ang araw ng Sabat ba ay utos pa rin ba yan sa panahon natin ngayon? Kasi may isang tipang lalong mabuti sa kung saan inilagda ang lalong mabuting pangako. Dahil ang sabi sa Hebreo 8:6 ay ganito, datapwat ngayoy kinamtan niya ang ministeryong lalong marangal, palibhasay siya na may tagapamagitan sa isang tipang lalong magaling na inilagda sa lalong mabuting pangako. Pag sinabi lalong magaling yung tipan kay Kristo, kasi meron tipang hindi na masyadong magaling. Lalong magaling kay Kristo sa kay Moises. Bakit? Sa Hebreo 3:3, ang sabi, sapagkat siya ay inaring may karapatan sa lalong kaluwalhatian kaysa kay Moises, palibhasay may lalong karangalan kaysa bahay yaong nagtayo ng bahay. Mas mataas si Kristo kaysa kay Moises. Ang tipan ni Moises, mas magaling yung tipan ni Kristo. Kaya yung utos na ibinigay ng Diyos kay Moises, kasama ang pangilin ng Sabat na sinira ni Kristo. Ang sabi sa Juan 5:18 ay ganito, dahil dito nga'y lalo ng pinagsikapan ng mga Hudyo na siya'y patayin, sapagkat hindi lamang sinira ang araw ng Sabat, kundi tinatawag din naman na kanyang sariling ama, ang Diyos, na siya ay nakikipantay sa Diyos. Maliwanag po ang talata na ating binasa, mga kababayan, na si Kristo ay hindi sumunod sa kautosang Sabat. Ang sabi naman ng mga Seventh-day Adventist ay si Kristo raw ay hindi totoong hindi nangilin ng Sabat. Ibig sabihin, si Kristo ay nangingilin ng Sabat. Mabuti panoorin natin. Yung pangingilin na dapat nating gagawin, hindi tayo magiging legalista kung ang paraan ng ating Panginoon ang ating gagawin. Ang Panginoon ay hindi totoo na ang Panginoong Yesus ay hindi sumunod sa kautosang Sabat. Ano po? Sapagkat sa talata ng Lucas 2:52 ay nakasulat po na at lumaki si Jesus sa karunungan, yan, wisdom, sa pangangatawan, physical, at sa pagbibigay lugod sa Diyos at sa mga tao. Di ba? Spiritual at saka social. Okay? So ngayon, ang kaisipan ng iba, ng ating mga taga-subaybay, na si Kristo ay hindi sumunod sa kautusan ng Sabat ay mali. Dahil kung si Kristo ay hindi nangili ng Sabat, lalabas dyan, hindi, mga mali yung talata. Hindi siya lalaki na kalugod-lugod sa mga tao at sa Diyos. Kung si Kristo ba ay hindi sumunod sa kautosang Sabat, ay mapapamali raw yung talata sa Lucas 2:52. Ano naman kaya ang kinalaman ron? Kung si Kristo hindi mangili ng Sabat, hindi na ba siya kalugod-lugod sa Diyos? Wala namang nakalagay ron sa Lucas 2:52. Tingnan yung maling aral ng mga Sabadistang ito. Talaga namang sinira ni Kristo ang araw ng Sabat eh. Kasi ang sabi sa 5:18, dahil dito nga'y lalo ng pinagsikapan ng mga Hudyo na siya'y patayin, sapagkat hindi lamang sinira ang araw ng Sabat,
kundi tinatawag din naman na kanyang sariling ama ang Diyos, na siya ay nakikipantay sa Diyos. Maliwanag mga kababayan, ang talata na binasa natin, hindi sumunod si Kristo sa araw ng Sabat. Napakamaling aral talaga mga kababayan. Ito tuloy natin. So ang talatang ito ay nagtinityak na ang Panginoon ay naging masunurin. Kaya doon tayo sa paraan ng pangingilin ng ating Panginoon para hindi tayo maging legalista. Paano po ba ipinangilin ng ating Panginoon ang Sabat? Nung dumating ang ating Panginoong Jesucristo dito, nung magkatawang tao siya, ay napakahigpit ng pagpapatupad sa kautosang Sabat, mga kapatid. Napakahigpit ng mga Pariseo at Eskriba at mga matatandang mga Hudyo na pagkabibintangan siyang lumabag. Bakit? Sapagkat ang Panginoon ay nagpagaling sa araw ng Sabat. Tapos ang mga alagad hindi daw sinaway kasi kumitil ng uhay araw ng Sabat. Ibig sabihin, yung pagkitil ng uhay at pagpapagaling, pwede. Yun ang tamang pangingilin ng ating Panginoon. Na pagbibintangan raw siyang lumabag. Pagbibintang ba yon mga kababayan? Basahin nga natin ulit. Dahil dito nga'y lalo ng pinagsikapan ng mga Hudyo na siya'y patayin, sapagkat hindi lamang sinira ang araw ng Sabat, kundi tinatawag din naman na kanyang sariling ama ang Diyos, na siya'y nakikipantay sa Diyos. Pagbibintang ba yon? Totoo namang sinira ni Kristo ang pangilin ng Sabat, kahit na ang kanyang mga apostol hindi sumunod. Ang sabi sa Matthew 12:1, nang panahong yaon ay naglakad si Jesus ng araw ng Sabat sa mga bukirin ng trigo, at nangagutom ang kanyang mga alagad, at nangagpasimulang magsikitil ng mga uhay at magsikain. Datapwat pagkakita nito ng mga Pariseo ay sinabi nila sa kanya, tingnan mo, ginagawa ng mga alagad mo ang hindi matuwid na gawin sa Sabat. Hindi sumunod ang mga apostol, pati si Kristo. Naglalakad nga eh. Kaya sa Juan 5:18, sinira niya ang araw ng Sabat at nakikipantay pa sa Diyos. Pag sinabi niya, ama niya ang Diyos, pakikipantay yun. Ibig sabihin, magkauri sila, magkapantay. Sabi ni Pablo yun sa Pilipos 2:5. Ang sabi ganito, mangagkaroon kayo sa inyo ng pag-iisip na ito'y na kay Kristo Jesus din naman, na siya bagamat nasaan yung Diyos ay hindi niya inaring isang bagay na nararapat panangnan ang pagkapantay niya sa Diyos. Talagang magkapantay sila sa Diyos. Kaya sabi, ako at ang Ama ay iisa. Sabi ng mga Hudyo, bakit ka nagpakunwaring Diyos? Kasi pakikipantay nga sa Diyos pag sinabi Ama mo ang Diyos. Yun naman talaga totoo. Hindi naman mali yun. Ito tuloy pa natin. Bawal yon sa mga Hudyo. Pero pag binasa mo yung buong lumang tipan, wala namang nagsasabi sa kautusan na bawal magpagaling sa araw ng Sabat. Saan kinuha ng mga Pariseo at Eskriba na bawal yung ginawa ng Panginoon ng kanyang pagpapagaling? Wala sa Biblia. Saan yun? Doon po sa mga Jewish tradition. Yung mga kasulatan ng mga Hudyo. Bukod sa Biblia ay meron silang tinatawag pong mga Book of Mishnah. Jewish tradition. Nakasulat po doon yon. Yung mahigpit nilang pangingilin sa araw ng Sabat. Ang tanong, bakit napakahigpit? Kung meron mang nakakaalam na kahalagahan sa kautosang Sabat, ito na yung mga Hudyo. Kaya napakahigpit ng kanilang pangingilin sapagkat sa lumang tipan, pagka ikaw nakalabag, may kaakibat na parusa. Babatuhin ka hanggang mamatay. Pero hindi lang po ang paglabag sa araw ng Sabat ang may ganoong parusa. Lumapastangan sa
ama't ina at nilait ang pangalan ng Diyos, ginamit sa walang kabuluhan, may ganun ding parusa. Hindi mo pala naiintindihan eh. Wala ba talagang mababasa na bawal magpagaling sa araw ng Sabat? Basahin nga natin sa Deuteronomio 5:14. Ngunit ang ikapitong araw ay Sabat sa Panginoon mong Diyos. Sa araw na iyan ay huwag kang gagawa ng anumang gawa. Ikaw, ni ang iyong anak na lalaki, ni babae, ni ang iyong aliping lalaki, ni babae, ni ang iyong baka, ni ang iyong asno, ni anuman sa iyong hayop, ni ang iyong taga-ibang lupa na nasa loob ng iyong mga pintuang daan, upang ang iyong aliping lalaki at babae ay makapagpahingang gaya mo. Ayan, anong walang mababasa? Hindi mo pala naintindihan eh. Ituloy natin. At ang Sabat ay ganun kaya, ibig sabihin, kumbaga ito yon. Ito yung Sabat. Halimbawa, ito yung Sabat. Nilagyan siya ng proteksyon ng mga Hudyo. Bawal lumabas sa tent, pag-araw ng Sabat, bawal magpaningas ng apoy. Prenoteksyonan. Bakit? Kasi ang Sabat nung araw ay talagang pwede ka namang hindi magpaningas ng apoy, hindi ka pwede hindi magluto. Bakit? May nahuhulog naman na eh. Biyernes, nahuhulog, doble. Pupulutin mo yon hanggang kinabukasan ng araw ng Sabat, hindi siya napapanis, pwedeng kainin. Yung iba matigas ang ulo. Kaya sabi ng Panginoon, gumawa ka ng kautusan, Moises, isulat mo. Kaya yung kautusan na yon inilagay sa siping ng kaba ng tipan. Yung kautusan ni Moises, para hatulan yung lumalabag doon. Kaya ibig sabihin, yung Sabat na yun ay nabalutan ng mga tradisyon ng mga Hudyo. Napalamutihan yan. Pag ito ay binalot mo, hindi mo na makikita ang tunay na hitsura. Ang nakikita mo, yun nasa cover. Yun ang nakikita sa kautusan at tradisyon ng mga Hudyo nang dumating ang Panginoon. Kumbaga, pagdating ng Panginoon, tinanggal niya yun. Tinanggal niya yun. Sa pagtatanggal niya yun, napagkamalan siya ng mga Hudyo na sinisira niya yung kautusan. Pero ang totoo, inilabas niya ang tunay na diwa at pangingilin ng Sabat. Ano yun? Ang Sabat ay hindi pabigat. Blessing siya. Sa paanong paraan? Nagpagaling siya. Kahit Sabat, pwede kang magpagaling. Mali. Bawal ngang gumawa ng kahit anong gawa sa araw ng Sabat eh. Basahin nga natin ulit. Ngunit ang ikapitong araw ay Sabat sa Panginoon mong Diyos. Sa araw na iyan ay huwag kang gagawa ng anumang gawa. Ikaw, ni ang iyong anak na lalaki, ni babae, ni ang iyong aliping lalaki, ni babae, ni ang iyong baka, ni ang iyong asno, ni anuman sa iyong hayop, ni ang iyong taga-ibang lupa na nasa loob ng iyong mga pintuang daan, upang ang iyong aliping lalaki at babae ay makapagpahingang gaya mo. Ayan. Ngayon, si Kristo ba gumagawa ba ng Sabat? Naglalakad nga ng Sabat eh. Pumupunta sila sa mga iba-ibang lugar. Pagkatapos, kahit Sabat, pag may papagalingin, pinapagaling. Sumunod ba si Kristo sa araw ng Sabat? Dahil dito nga ay lalo nang pinagsikapan ng mga Hudyo na siya'y patayin, sapagkat hindi lamang sinira ang araw ng Sabat, kundi tinatawag din naman na kanyang sariling Ama, ang Diyos, na siya ay nakikipantay sa Diyos. Salita ni Juan Evangelista ito. Ba't mo sinabing paratang? Yan ang paratang. Paratang ba yan? Hindi. Dahil dito nga. Alin yung dahil dito? Kasi nagpapagaling siya sa araw ng Sabat.